Ang title ng anime sa recap episode na ito ay Date A Live na kasalukuyang umeere sa ikalima nitong season. Nagsimula ang kwento ng ipakita si Kurumi na bakas ang pagkapagod sa naging laban kay Phantom. Datapwat ito ay kanyang natalo ay hindi siya kumbinsido sa naging resulta. Siya ay napaisip sa dahilan kung bakit hinati ni Phantom ang kanyang kapangyarihan na ibinigay nito sa 10 spirito. Lumipat ang eksena sa Fraxinus kung saan kasalukuyang nagaganap ang isang pulong. Dito ay ipinaliwanag ni Shido ang pagsagip ni Kurumi sa kanyang buhay sa pamamagitan ng pagre-rewind ng oras upang pigilan ang mga pag-atake ng DEM, na umabot na sa 204. Sinabi niya na ang tunay na layunin ni Kurumi ay ang bumalik sa nakaraan upang talunin ang Spirit of Origin upang iligtas ang kanyang kaibigan, at pigilin ang mga sakuna na kanyang kagagawan. Subalit kailangan nito ang kanyang kapangyarihan upang maisakatuparan ang kanyang plano. Di naman ito pinayagan ni Ketori at sinabing kahit ano ang mangyari ay hindi nila isusuko si Shido. Dagdag pa nito ay hindi sila makasisiguro na kayang talunin ni Kurumi ang Spirit of Origin. Nagkaroon naman ng interes si Mana sa katauhan ni Miyu. Sinabi niya na kung tunay na Takamiya ang last name nito ay malaki ang syansa na ito ay kalapit pa nilang kamag-anak. Napaisip naman si Shido sa sinabi nito. Mula riyan ay iminungkahi ni Makuro na gamitin ang kanyang kapangyarihan upang buksan ang mga nalimutan nitong alaala. Nabahala naman sina Miko sa kung ano maaaring mangyari subalit sinabi ni Shido na magiging maayos lang ang lahat ng buong tapang. Tinawag niya ang Michael at ginamit ito upang subukang buksan ang kanyang mga alaala. Mula riyan ay makikita ang pagkawasak ng buong paligid at sa itaas nito ang isang babae na hindi pa makita ang mukha. Gumising si Shido at tinanong kung ano ang nangyari. Bakas ang pagkabahala sa lahat. Sinabi ng Yamai Sisters na matapos ang pag-amit ni Shido sa Michael ay nawalan nito ng malay. Humingi ng tawad si Makuro. Sinabi nito na ang nangyari ay dahil sa kanya. Sinabi naman ni Shido na ayos lang siya at huwag na itong mag-alala. Tinanong ni Mana kung ano ang kanyang nakita ngunit nang kwento na sana ito ni Shido ay bigla siyang nagulat. Sinabi nito na sigurado siyang meron siyang nakita kanina pero hindi niya ito maalala. Nagmungkahi naman ang kanyang kapatid na si Mana na gamitin ng Michael sa kanyang isipan upang tuklasin ang hiwaga ng nakaraan subalit sinabihan niya ito na ipagpabukas na lamang. Lumipat ang eksena sa DEM kung saan ay kasalukuyang nag-uusap sila Westcott at iba pa. Sa pananaliksik ni Westcott ay nalaman niya na si Kurumi ang dahilan kung bakit di nila magawang patayin si Shido. Ganun pa man ay sinabi niya na hindi naman nasayang ang kanilang mga pagod dahil ang paulit-ulit-ulit na pag-rewind ng oras ni Kurumi para baguhin ang hinaharap gamit kanyang kapangyarihan ay magre-resulta sa pagkaubos ng spirit power nito. Dumating naman ang Nibel Cool na hawak ang putol na ulo ng isang clone ni Kurumi. Nalaman nila na nag-espiya ito sa kanilang pagpaplano. Sa pagkakaalam na marami pang clone sa paligid ay lantaran ang idineklara ni Westcott na papatayin niya si Shido kahit ano ang mangyari. Balik na ang eksena kina Shido at Ketori na kung saan makikita ang isang eye patch clone ni Kurumi na lumabas galing sa salamin. Mula riyan ito ay nagbigay babala sa palapit na digmaan na pinasimulan ng grupo nila Westcott na layuning patayin si Shido. Dagdag pa niya na hindi umano alam ng orihinal na siya ang kanyang pagpunta. Pagkatapos nito ay kanyang tinuran ang pinakadahilan ng kanyang pagpunta yon ay walang iba kundi ang bigyan ng hint si Shido na talagang nahulog na ang loob ng orihinal na siya sa kanya. Kaya naman bago umalis ang clone ay nag-iwan si Shido ng mensahe. Ikinatuwa naman ito ng eye patch clone at tuluyan ang umalis. Mula riyan ay naghanda ng ang Fraxinus para sa nalalapit na digmaan. Makikita ang paglabas ni Elliot upang sabihin na ang susi sa kanilang pagkapanalo ay ang pagbagsak nina Ellen at Westcott na siyang puso ng DEM. Nagbabala naman si Nia na maaring naririnig ng kalaban ang kanilang pag-uusap sa kadahilan ng hawak ni Westcott ang Beelzebub na may kakayang alamin ang lahat ng impormasyon sa kasalukuyan. Lumipat na ang eksena kay Kurumi na tinutukan ng baril ang eye patch clone. Alam nito ang ginawa niyang pagpunta kina Shido subalit bago pa man niya kalabitin ang baril ay ipinarating nito ang mensahe. Halatang kinilig naman ang anghel ng barilan, kaya binaril nito ang pader sa napakakyut na paraan. Bago umalis sinabi nito na hindi tamang bawasan ang mga kakampi sa oras ng digmaan. Sa kabilang dako ay makikita si Origami at Mana na kinausap ang kanilang mga kaibigan sa AS. Binalaan nila ito na tangihan ang anumang tulong na hihingi ng DEM sa palapit na digmaan. Subalit, tumanji ang pinuno kaya naman sinabihan ito ni Origami na kung talagang sasali sila sa digmaan ay huwag itong magpapakita dahil kung hindi ay mapipilitan siyang tapusin ang mga ito sabay nagpakawala ng liwanag gamit ang kanyang Metatron. Sa huling scene makikita na gumawa ng maraming clones ang anghel ng barilan gamit ang kanyang 8th bullet na hudyat ng matinding digmaan. Dito na nagtatapos ang unang kabanata. Abangan ang mga susunod pa sa araw ng Huwebes.
At kung nagustuhan mo ang recap na ito ay huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe hanggang sa muli.